dahil abala ang mga putang ina sa eleksyon. Okay? Sa kanilang pagpapile ng COC. Abala ang mga buwaka ng GNMS. Kaya nga kawawa talaga ang Pilipino. So ngayon, pag-uusapan natin in connection, sabi nga ni Eva Inoue, droga pa more. I will talk about that. Okay? Mayroong nagreklamo sa akin na nakatanggap ako ng information. Actually, nabanggit ito I believe nabanggit ito ni Cathy sa akin yung pangalan ng bar somewhere there in Taguig. Okay? Mga palangga, itong vlog na ito ay dedicated sa mga bakasyonista sa Pilipinas. Yung medyo maraming pera o maraming mga lahas, maraming mga relo na pumapasok sa bar. Okay? Ito po ay konektado sa mga bangag. Alright? So napag-alaman ko, dahil meron tayong, dapat meron tayong parang desk, kumbaga, di ba, nung panahon ni Pangulo Duterte, may 88888, di ba? Sa akin naman siguro, 696969 yung number para magreklamo ang taong bayan sa mga hinayupak. Pero ito, dapat ninyong malaman, mga kababayan, lalo na yung mga balikbayan. Kaya kung ako sa inyo, wag na muna kayo magbalikbayan dyan dahil bangag ang presidente ninyo, bangag halos lahat. So, ang nangyari, actually, sunod-sunod na po ang nangyayari dyan sa bar somewhere in Taguig. Okay? Si Hernane Reyes, yung kita sa lottery, napunta na sa bulsa nila. Ngayon, wala na balita. Let's talk about that later. So, ngayon, dahil may nanalo na namang 94 million. Okay? So, anyway, ito po ang modus operandi. Okay? Ito ang modus ng mga bangag. Ayon sa aking source, mga kababayan, ayon sa ating putingas, yung bar na yan, dyan somewhere in Taguig, ay pinupuntahan ng mga artista, ng mga politiko, dyan sila nagsisesyon, nag-aadictos benedictos. Last week, okay? Last week, eto sabihan ninyo yung mga anak ninyo. Okay? Whether balikbayan kayo o yung mga anak ninyo na nag-hang out sa mga bars. Last week, may nangyari dyan sa bar na yan. At ang mga taong nandoon sa bar ay mga kaibigan ni Puting. Nandoon na ispatan, nung nangyari, ang mga nakawan doon sa bar na yun, paano ninakawan? Ito, pakinggan nyo. Paano kinamkam? Doon sa, sabi nga ni Trollbuster, bakit hindi nire-raid ng PDEA? What do you expect? Sila ang sponsor, si Lisa Tanas, si Bangag Jr., ang mafia. Sila ang may control ng pulburon, pusher, pulburonic. Pero tapusin ko muna yung chika bubunggo. Last week, or maybe more than a week ago, ang nakarating sa ating balita, yung certain bar na yan, dyan sa Taguig, mga kababayan, na pinupuntahan ng mga artista ng mga politiko na kung saan dyan sila sumisingot ng pulburon. So, last week, may pumuntang balikbayan or medyo rin siya na naka-Rolex. May mga lahas and everything. Ano nangyari? Nung nakita nilang naka-Rolex, naka-alahas, yung kanilang biktima, ay ni-spike yung drinks. Okay? Dalawang tao ang nagbigay sa akin ng, actually, hindi lang dalawa eh. Diba? Yung una, dalawa sila, okay, last week, then kanina, habang nagpa-party kami, ay may tumawag sa akin. Hindi ko lang na-topic. Actually, nakalimutan ko na palangga yung na yon, yung eksena dahil, di ba, busy ako sa birthday ng lola mo. So, ang nangyari last week, dahil nakita lang naka-Rolex, dinrag nila, kumbaga nilagyan nila ng pang-paborlog o pang-pa-addictus o kung ano man ang inilagay sa drinks. Mind you, mga kababayan, warningan nyo po ang inyong mga anak. Ganito na ang nangyayari sa Pilipinas kasi yung may-ari ng bar ay may connect kay Bangag. Ibig sabihin, ang mga key personalities dun sa bar na yon ay kasabwat, kaibigan si Bangag, so meron silang protection. Ano nangyari? Nilagyan ng gamot, I don't know kung anong gamot, hindi na masabi kung anong gamot, yung nagbigay sa atin ng information. So, syempre, ngarag na paggising nung tao, mga kababayan, wala na yung Rolex. Wala na yung mga gamit niya.
Alright? So, sinisindak-sindak pa, okay, na walang mangyayari sa kanyang complaint kasi malakas ang kapit sa administrasyong bangag. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kahit anong reklamo mo, natanggalan na nakuha ko ng Rolex, kung kasabwat mismo, yung may jurisdiction na kapulisan dyan sa Taguig na yan. Sabi ni Minda Diaz at Ivan Gang, that was back in the 80s. Then, hindi lang isa, actually hindi lang dalawang tao, marami ng reports. So, the other night, or I think the other night, 3 days ago, 4 days ago din na yata nangyari ito, may pumunta doon na magkakabarkadang babae, grupo sila, siguro mga 10 daw sila pumunta. Habang nagpa-party-party sila, party-party ng ganyan, may bumato sa drinks nila. You know that already, yung mga pinupuntahan ng artista, somewhere in Taguig. Okay? Magtanong kayo dyan sa mga kaibigan nyo, yung pinupuntahan ng mga artista, yung mga sumasayaw-sayaw sila dyan. So 4 days ago, maybe 3 days ago, silang magkakaibigan, pumunta, i-reveal ko na daw, sabi ng palangga. You know, kailangan, andyan naman yan andyan naman yan sa, kilalang kilala nyo naman yan So ngayon, mga kababayan, pumunta sila, habang nagpasayaw-sayaw sila, biglang may parang, may second floor daw yun I don't know about that bar. Sabi ni Trollbuster sa Uptown Mall, BGC. I don't know, I'm not familiar sa BGC, okay? Dahil tagal ko na, hindi ako nakagimik. At umuwi ako, hindi ako nakagimik. Maybe somewhere there palangga. BGC ba yan? Sabi ni Derek. So ngayon, I think so. Pero anyway, may second floor daw Imagine niyo, may second floor yung bar na parang may grill, sumasayaw-sayaw ganun. Tapos sila naman sa baba, mga palangga, may tumalsik na bill o na bill na Actually, sinand sa akin yung picture Okay, tingnan natin Sinand sa akin yung picture, sabi sa akin, Miss Maharlika, okay, tingnan natin Ay, hindi naman ako marunong mag-detect, okay? Alright? Hindi naman masyado, So ito, ewan ko, ito yung floor ng bar. Okay? Ito, sinand niya sa akin yung picture. Ay, yan? I don't know kung anong pill yan. Okay? Sinand sa akin na habang sumasayaw-sayaw din sila, may tumalsik na, yan, yung pill na to. Okay, sabi ko, ano po ginawa nyo? Hindi to nila inawakan. Baka mamaya, bigla may dumating na pulis at sasabihin, uy, naggaganito ka, naggaganyan ka. Dinelba lang daw nila, tapos hindi na sila, lumabas na sila sa bar. Okay? So, ayan, mga palaga, modus operandi, tanong-tanong daw sila sa kanilang mga kakilala. So, yun nga, ito pala ang modus operandi ngayon. Hi, June Villanueva, how are you? So, dyan sa bar na hindi lang po Taguig yan. Yung mga high-end na bar na kung saan ang pumapasok doon ay mga bangag, mga kaibigan ni bangag, mga anak ni bangag, mga kamag-anak ni bangag, mga yung mga kaano niya, mga kaklase niya sa pulburon. Maybe alam ni Cathy itong na to. Hi, Cathy B. Diba? So, ang modus nila, so sabi ko dun sa nag-send sa akin ng picture, do you think ikaw yung target? Sabi niya, hindi, Miss Maharlika. Sabi niya, pwede din kasi marami kami. We're like group of 10. Okay? Then, parang bumagsak daw habang hawak daw kasi niya, ganito daw yung forma niya. Ganyan-ganyan, hawak-hawak siya, Merry Christmas na sa akin, hawak ka, sayaw-sayaw daw siya, bigla daw may bumagsak na pill. So, ang target is yung kanyang drinks. So, sabi ko, Melas, ka ba? May suot ka bang Rolex? Saka ganito ka ba? Hindi ako naka-Rolex, pero I have, may mga sing-sing, may bracelet, maganda yung kanyang, basta maganda yung kanyang, kumbaga branded design, kumbaga may value siya nung gabing yon. Ang sabi ko nga sa kanya, magkano ba ang value mo ng gabing yon? Tinanong ko. Ang sabi niya sa akin, mga more or less, nalahas, nasa 2 million. Ganyan. Oh, wow. Target ka nga talaga. Tapos sabi ko, yung mga kasama mo, yung kasama daw niya, yung katabi niya, may ganun ding mga ala-alahas. Sabi ko, oh my God, buti nakalabas kayo ng buhay. Sabi niya, yun nga, Miss Maharlika, so I think you have to know para ma-alarma mo yung mga taong pumupunta. Kasi, yung iba, syempre kayo,
Kayong like yung mga nasa Amerika, nasa Europa, 'di ba yung mga anak ninyo umuuwi sa nagbabakasyon. Gusto nyo lang magkaroon ng fun. Pero tignan mo yan, wala pong mangyayari sa reklamo yung nawala ng Rolex na dinrag up nila. Wala nang mangyayari doon. Kasi kasabwat. Tsaka yung bar na yan, napag-alaman sabi ng ating mga source, talagang may kapit sa bangag na administration. So, na-expect nyo, warningan nyo ang inyong mga anak, lalo na yung mga balikbayan, wag po kayong pumunta dyan sa Taguig. Sabi ni doon, I don't know, hindi ko alam ilan ba ang bars dyan sa may BGC area. I don't know kung ilan ang bars, 2, 3, 4, basta pinupuntahan daw yun ng mga artista at na mga politiko at may kapit kay bangag. Yan po ang modus ngayon sa inyong mahal na inang bayan. Alright? Another thing, I think, sabi ni Desiree, ingat kayo, gay bar na lang here sa Timog, sabi ni Ma'am Raga. Baka meron din. Sabi Sir Zorro, kapag ang leader ay weak, tapos adik, wala talaga mangyayari. Wala talaga mangyayari kasi lingid sa inyong kaalaman. Okay. I have a friend, Chika Boom Boom. I have a friend. Maybe I will invite my friend here. You know, marami naman akong friend. Okay. I don't know if kung tama bang sabihin ko to. Wait lang. Okay, here's, ganito na lang. Huwag na lang muna nating ibuhos. Okay, but anyway, parang may bagyo dito. May bagyo. So, ang eksena, mga palangga, napag-alaman, di ba, weekend dyan sa Pilipinas, Sunday dyan. Si Bangag ay, sabi ko nga kanina, nag-birthday vlog tayo, ay wala dyan sa Pilipinas. Okay? Namasyal. Hindi ko lang alam kung nakabalik na. Noong weekend, magkatapos siya mag-picture-picture na pumunta sa Batanes, nagbigay ng 25 million na ayuda sa mga nabagyo at nagbigay ng 100 million sa Ilocos Norte. Ganun lang pinamimigay ang pera. Na, kunwari, ito sa mga, although may makikita ka na bigay-bigay ng bigas, pero after niya magbigay-bigay mag-pictorial, yung mga buwaka ng inang mga PSG na kasabwat niya, hindi pinapaalam sa inyo, hindi na alam ko pa kung saang bansa, na lumayas ang buwaka ng ina. Hindi ko alam, baka nakipag-4G sa Thailand o sa kung saan man, kasi alam mo naman sa Thailand, di ba? Anytime pwede ka mag-orgy doon, di ba? May mga bangag-bangag dyan. I don't know kung saang lugar. Alright? So wala si Bangag dyan. Weekend get out, okay? Yang pagbibigay-bigay ng mga ayuda na yan, bullshit yan. Okay? Ulit-ulitin na lang natin na ginagawa kayong kaawa-awa. Ang claim nila na 100 million dyan sa Ilocos, for sure hindi yan ibibigay ang 100 million na yan. Baka ang ibigay lang sa inyo, 5 million. Ang 95 million ibulsa ng mga jutang ginimes. Ganon din sa Batanes, nabigay daw ng 4,000 katao. Kaya sabi ko sa inyo, walang patutunguhan ang direksyon ng gobyernong ito dahil hinahayaan ninyo. At alam ni Bangag na bagsak siya sa rating. Bagsak siya dahil ang hinahire nila ay trolls. Now, i-connect natin sa trolls. Sa Laos daw nagpunta. Sa Laos ba? O basta lumayas siya. Yan ba? What kind of visit is that? Nagtakas ba sila ng pera? Sumingot ba sila doon? Karapatan ninyong mga mamamayan. Alright? Karapatan ninyo na malaman kung saan pumupunta ang Bangag. Dahil pera ninyo ang ginagastos niya. Yung mga nakapalibot sa kanya, yung mga PSD niya, yung mga kinakangkang dyan o whatever, kung ano pa man, bayad ninyo. Ngayon, paano natin malaman, di ba, na si Bangag ay majority wala na talaga trust sa kanya. Di ba, recently, trust rating, approval rating ni Inday Sara, ang taas over sa kanya. Ito, kasi check ko lang. Tingnan ninyo, ito pa napupunta ang inyong pera. Natin, ha? Sabi ko sa inyo, di ba si Lisa Tanas ay nag-hire ng mga trolls, ganun din si Bangag. Alright, tingnan natin itong kanyang kabangagan. Ito ba yun? I think this is, okay din natin.
Mula sa lawag, nagsagawa si Pangulong Bangag ng area inspection sa Ilocos Norte upang suriin ang lawak ng pinsala ng mga nagdaang kalamidad at nabigyan ng epektibong solusyon ang mga nangangailangan ang mga pangailangan ng probinsya. Okay? Oh my God. And then you have to go down. Buksan daw yung yung garahe. Okay. Ay, nako. Okay, tignan muna natin. Hello, someone's there. Hello. Narinig ko yung boses mo. Naka-speaker ka pa. Alright, gusto mo talagang i-broadcast yung sambayan ng Pilipino. Gusto mo talaga i-broadcast? Gusto mo talaga akong sapawan, Teka lang, sandali lang. Alright. Nakakaloka. Gusto ko sapawan, Okay, here. Okay. Ito mga palaga. No, tingnan mo Okay, tinignan ko si Bangag Okay? Si BM Chan. Okay. So, tinignan ko yung post ni Bangag. Ayan, mga drama-drama ni Bangag. So, tinignan ko kasi nga habang nagkakantahan, sabi ko, tingnan ko anong ginagawa ng hinayupak na ito. Okay. Number 1 na nag-comment kay Bangag. What? Tell me if I can open the okay. Here. Sabi mo sa akin. Okay, si Jaden James. Ayan ang nagko-comment kay Bangag, mga baby. Mga baby galing sa iba't ibang bansa. O, tingnan natin. Ano sabi ni Jaden? The government's committee to disaster resilience is truly commendable. Okay, hanap pa tayo na nag-comment kay Bangag. Si Mia Iliana, ayan, 0 likes, 1 follower. O, di ba? Dito na pupunta ang inyong pera. Ang sabi niya, I hope this proactive approach to natural disasters continues. Okay, tingnan natin. Ayan. Ay, sabi naman ni Ans Entertainment, I hope this becomes a model for other leaders. Feeling ko mga, taga-ibang planeta. Okay, tingnan natin. Okay. Kung hindi cartoon character, mga kababayan, saan yun? Kung hindi cartoon character ang nagko-comment sa kaniya ay, ayan, ito pala si Carlos Robles. 0 likes, 1 follower. Ito ka ba nga, putang ina ka? Dito na pupunta ang pera ninyo, mga kababayan. Kung titignan ninyo, ito kahit pumunta kayo doon, di ba noong nakaraan, ang chinek natin si Lisa Tanas. Ito ang nagko-comment kay Bangag, mga kababayan. Puro lahat ay, kung hindi, tignan mo, pati ito. Ito, mukhang, pati si, yung niya, ito, mukhang troll din. Pero ang kanyang profile, Lenny Kiko. Ayan, pero, ilan to? Okay? Lenny Kiko, di ba, nag-ano na. Pero ito ay troll din ang kanyang profile. Itong isa. Ang galing ng sinabi, Maraming salamat sa ating gobyerno sa mga hakbang ninyo para sa disaster resilience. Halos copy-paste. 0. 2 followers. Nakita nito mga kababayan? Halos lahat, pag pumunta kayo kay Bangag, lahat ng nagko-comment sa kanya 0. Ayan, tangin na ka Marcos Jr. Yan ba? Yan ba natutuwa ang Pilipino sa'yo? 0, puro troll. Troll ni Lisa yan, troll mo yan. Dito na pupunta kung magkano ang bayad sa mga trolls. Maybe they're paying like what? 1,000? 2,000? 5,000? Well, alam naman natin na mayroong 5 million, si Lisa Tanas, di ba? Meron siya binabayaran na firm na 5 million pesos a month. Yung firm. Magkano si Bangag? Tignan niyo mga kababayan. Sino to? Sino to nagpupuri sa kanya? Lahat 0. Ayan. Anuhin niyo? 0 likes. Sino ito? Kailan ba to? Kailan ba to? Tignan natin yung about ng page. Kailan to ginawa? January lang of 2024. So mga bagong page. Sabi ng isa, oh my goodness, ginagago kayo. Itong si Cyrus Cordero, 0 likes. Tignan mo, ito po mga kababayan. So kailangan maging proactive
proactive kayo para mag-check dito sa mga kagitsyan na sabi niya, sobrang commendable ang aerial inspection na ginawa ng gobyerno sa Ilocos Norte. Ipinakita lamang nito ang malasakit ni PBBM sa mga tao. Ito ay mga copy-paste o ito yung mga sinusupply ni Bangag Jr. o ng kanyang mga tauhan para mag-comment. Okay? ODM, how are you? Tingnan natin, lahat halos, kung hindi cartoon character, pusa ang nagko-comment sa kanya. Ayan, 9 friends. Ito si Samantha Bernardo. Ito si Samantha Bernardo. Bakilala niyo to. Sabi niya, good job, President. Aso. Diba? Ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bangag na po, adik si Marcos Jr. Paulit-ulit, gustong kalimutan yung mga jutang ginimis na mga nakaupo ngayon, abalang-abala sila sa pagtakbo. I will talk about yung mga tatakbo later, pero bigyan natin ng chance yung mga bagong pangalan. Huwag na kayong bumoto ng paulit-ulit na mga tumakbo o na mga pangalan o mga convicted. You give a chance dito sa mga bagong pangalan. Okay? Bagong mukha. Na totoong bagong mukha. Hindi yung lumang mukha. Minda Diaz, di ba? Aso, gusto mo. You know, I can go on and on and on and on. Di ba? Lahat ito tinignan ko. Halos sa lahat ng post. Ito pang isa. Ina Ming Cruz. Sabi ni Ina Ming Cruz, napakabilis ng aksyon ng gobyerno sa pag-inspect sa pinsala. Pag kinlik mo ganyan, okay? Pag kinlik mo, AI. So mga kababayan, akala nyo simple-simple lang ito. My audio is still good? I think my audio is still good. Tika na kung lumalabas na yung alindog ko. Pa-check ka ng alindog. Ng alindog ko. So ang ibig ko sabihin, yes, sabi ni ODM, okay pa rin ba? Okay. Open ko yung car? Okay. I'll open the, ito kagandahan ng electric car, no? Pwede mo open dito sa ano mo. Kasi meron ako mga doon eh. Ayan, no? Open na. Open na. Alright. Open na ba? Naghang. Okay, I think it's open. It's open. Okay, go. Anyway, pasensya na, may mga kasi may mga bisitang may mga naiwan. So, ngayon dito ko po pinapakita sa inyo ang sinasabi ninyo, nakakapagod, araw-araw na lang ganito, araw-araw na ganito ang buhay, pero kailangan nating manindigan. Kailangan nating ang tawag dito, kailangan natin talagang labanan itong mga hayop na to. Doon pa lang sa pinapakita ko sa inyo. Puntahan niyo mismo yung Facebook ni Bangag. Yung mga nagko-comment trolls, alam niyo po, hindi yan basta-basta. Ibig sabihin yan, yung pera ng bayan is napupunta sa pagbabayad ni Bangag ng trolls. Aminado naman siya, di ba? Nung pagkapanalo niya, akala mo joke-joke lang, na nag-hire sila ng trolls. Without us knowing, nag-hire talaga sila ng trolls. At now ngayon, lahat ng mga nasa gobyerno, ngayon, yung kanilang mga website, nag-hire sila ng trolls. Kasi wala nang pumupuri sa kanila. Ang pumupuri sa kanila ay yung mga nakikinabang o yung mga binabayaran nila mga dugyot. Di ba? Yan ang ginagawa nila. At pwede nilang gawin, at ayon sa aking ito pa, napag-alaman ko. Okay? Ayon sa kanilang mga ng mga yung mga troll team nila, gagawin ito, mga troll na hawak nila, gagawin nila kay Inday Sara, kung saan, kunyari, puro-purihin para pareho lang ang dating, si Sara may troll, may ganyan-ganyan. Pero ang author nitong mga troll na ito, itong gobyernong Bangag. So ngayon, yung mga trolls na ito, dapat papuntahin nila doon kay Inday Sara. Okay? Para guluhin nila yung engagement. At sasabihin, lahat ng kasinungalingan, lahat ng katarantaduhan, ginagawa ng gobyernong ito. Imagine nyo, ilang milyon kada buwan since nang umupo si Bangag
ang binabayad nila sa trolls. Wala pa po yung mga ninanakaw nila sa inyo. Sabi nga ni Trollbuster, wala pa yung sa smuggling. Sabi ni Yolanda Cunnington, I have been checking the comments and check the profile and it seems ang dami talagang trolls. Yun nga palangga, you can go there. You know, hindi ko to gawa-gawa. Pumunta kayo, doon na pupunta ang pera ninyo. Kasi, ang ginagawa nila ngayon, abala sila sa election 2025 para ma-control na pa rin nila ang Congress and Senate at para maisakatuparan ni yung daw may saltik. Itong si Tambaluslos, pagdating sa 2028, akala mo naman manalo ang hinayupak, di ba? So kaya di ba, pattern nila yun para sirain si Bangag. Ay, si Inday Sara. Yung si Lisa Tanas na yan, demonyo yan. Grabe, may sinend dyan, may nag-send sa akin, I forgot kung anong-ano yon. Yung mga kalsada sa Nueva Ecija, ang tino-tino, binabakbak nila. Ano na kung anong district yun? Bakit nila binabakbak? Ang tino-tino ng kalsada, imbis na yung pondo na yan ay, ipaayos sa mga kalsada, sa mga bulubundukin, yung mga hindi naaabot. Okay, hindi mga naaabot ng, alam mo yung mga batang tumatawid sa tulay o mga bako-bako yung kanilang mga daan. So dyan sa Nueva Ecija at iba pang mga lugar, ginigiba yung, winawasak yung daan. See this, and if you allow this, mga kababayan, hanggang Pasko, pag hindi nyo tinanggal si Bangag, okay, patuloy kayong araw-arawin, nabubuhay, buti pa yung mga trolls. Walang kahirap-hirap, pupurihin lang si Bangag. Yung mga ayuda nila, di ba? Okay lang, nabigyan yung mga kapuspanan talaga na kailangan talaga pag binagyo. Pero ginagamit na nila yung ayuda. Kumbaga, ayuda republic na tayo. Kasi ang ayuda, binibigay lang yan, okay, sa talagang nangangailangan. Although, ang dami nangangailangan sa Pilipinas, pero dapat nga, ang mga pondo na yan, bilyon-bilyon na. Ibigay yan sa mga proyekto, roads, bridges, education, healthcare, opportunities, livelihood programs. Pero gusto nila, ulit-ulitin na lang ba natin, gusto nilang saksakan kayo ng saksakan ng 5 kilong bigas, 4 na kilong bigas. Imagine mo kung di ba ng putang inang Marcos Jr., siya pa mag-aabot ng bigas, trabaho niya ba na magbigay ng ayuda, na mag-abot ng 5 kilong bigas? Campaigning yan, ginagamit nila ang pera ng bayan, hindi pa nga, wala pang declaration, wala pang, yung official, kung kailan ang campaign period, kinakampanya na nila yung kanilang mga slate. Kasi nandoon si Bangag, so magsasalita si Bangag, iboto nyo, si ganito, si ganyan, yung mga putang ina kumakasama, iboto mo, ganito, ganyan. So ngayon, yung mga tao, mga palangga, yung mga tao, ay nako, yung mga tao, mga palangga, what? Oo nga eh. Ay wala, nagkakaraoke kayo eh. Anyway, so ngayon, mga palangga, ano oras na ba? Sorry, 2:30. Nakapasok na ba? Ba't kasi kayo nag-iwan ng mga bagay-bagay sa buhay? So anyway, mga kababayan, okay, good. Okay, so, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, binibili kayo ng, well, my God, pera nyo yan. Pera ang bayan niya, tingnan nyo ngayon. I advise you, don't vote dun sa mga nakaupo na o umupo na wala namang ginawa sa bayan. Katulad ng Tulfo Brothers, forget about them. Mga kiss-ass, ang mga jutang ginina, dati Duterte. Tignan nyo ngayon. Nagkiskipay na. Diba? Nakumasa na yung si Ramon Tulfo. Dati, batikos ng batikos. Sa Bangag noon. That was last year. Diba? Pero ngayon, na. Kasi napapaboran yung pamilya nila. Don't vote doon sa mga Tulfo na yan. Mga walang paninindigan, puro lamang mga yabang-yabang. Oh, ganyan-ganyan, subo mo kay Tulfo. Tangay na, hindi ka nila makalaban yung mga tao talagang dapat kalabanin, yung mga pulboronic eh. Ang alam lang ng mga Tulfo, yung mga chismis sa kanto. Oh, another one, si De Lima, nakakalalaya lang.
tatakbo na naman. Ano ba yung mga slogan nila? Nandito kami, tatakbo kami para sa pamamayang Pilipino. Putang ina, ang tagal na nila dyan. Pamamayang Pilipino pa rin. Dapat noon, o ano, magko-concert na naman si Dilima sa loob. Sa nang Bilibid. Nakita nyo, nagsayaw-sayaw siya doon. Huwag nyo nang iboto yung mga inayupa. Lahat ng luma, itapon nyo na. Unless na may ginawa silang mabuti. Katulad ni Marcoleta. Yan. I don't know, si Attorney Vic ba? Ang tawag dyan, tatakbo. Ayan, bagong mukha. At matalino. Oh, sino pa ang mga pwede natin iboto? Iboto nyo yung, party list. Diba? Dapat na-abolish na nga yung Congress and Senate. Ako, sa totoo ko, ako nga tatanungin nyo, ayoko nang may eleksyon. Kasi, tangay na. Abalang-abala sila, pero tahimik sila sa mga ginagawang kababuyan ng bangag na ito. Ipanaw sambayanan. Yan, ipanaw si Doc Lorraine, si Ka Eric, at saka si Marlon Busantog. Kaya talk about that later, no? Sa isa natin, hindi ko alam kung ano sabihin na. Ipanaw, tanong natin si Doc, baka pwede siya interviewin. Okay? Sabi ni Marian Videna, si Jimmy Bondo, bagong mukha, go! Nag-abogado, o nag-aaral. Yan yung mga bagong mukha. Let's give them, bigyan natin sila ng chance. Baka sakaling may gagawin kasi wala pang record ng pagnanakaw. Okay, sino pang bibigyan natin? Alisin na si Lito Lapid at Amy Marcos. Tumanda na yung mga buwaka ng inang yan. Si Amy, of course, huwag niyong iboto manggagamit. Lalo lahat kayo ng mga Duterte supporters, gusto niya lang kunin ang inyong support. Huwag niyo nang iboto yan. Kaya lang, again, may problema tayo. Dahil yung dayaan sa halalan. Kaya nga dapat talaga mapagbantay kayo. I don't know. Meron ng testimonya si Glenn Chong dyan, Attorney Glenn Chong, na nakipagsabwatan si Lisa Tanas sa Smartmatic ni isang tuldok na kaso. Hindi makasukasuhan ni Lisa Tanas si Glenn Chong kasi totoo. Kaya nga ayaw tumakbo ni Attorney Glenn Chong. Kasi gusto niya hanggat maaari, pag tumakbo siya, wala na yung mga demonyo sa COMELEC. Kasi talagang dadayain nila. So ang laban na lang dyan ng mga kandidato, maging mapagmatsyag kayo, talagang dapat tutukan nyo yung mga COMELEC na kung paano na-distrong ka rin. Dahil, mga kawatan talaga ng boto. Sabi ni Emilia Cruzada, B9, no. Sabi ko nga, yung mga luma na matagal na ang pamilya nila, nandiyan na sila lahat, na wala namang nag-improve sa buhay ninyo, sa inyong mga constituents, sa inyong mga constituents, sa inyong mga tao dyan, na nasa kasakupan, huwag nyo nang iboto. Boto nyo lang si Rastaman ba yun? Natawa nga ako, di ba? Malay mo. Di ba? Huwag natin siya i-judge. Malay mo, di ba? Hindi sa panlabas ng kaanyuan. Madalas yung mga taong nasa kanto, nasa tambay, yun pa yung may puso. Yung tatambay-tambay, yun pa yung may puso eh. Maraming mga bagong pangalan na mga gustong mga tumakbo na, hindi sila kilala. Alam nyo, pwede natin sila bigyan ng chance, pero wala silang laban. Why? Unang-una, wala silang pera. Ang uso sa Pilipinas, bilihan ng boto. Sana wag niyong ibenta yung boto ninyo. Remember, Attorney Glenn Chong, kinukwento niya sa amin, sa vlog, nung nakaraan nung siya tumakbo ng congressman, okay, sa Biliran, Lone District ng Biliran. Yung kanyang kalaban ay namigay ng pera, 1,000 yata. I don't know, 1,000 ba yun? So siya, wala siyang pera. Ang nilagay niya lang ay letter o sobre. Okay? Parang hindi siya nangako. Diba? Sabi niya, wala siyang maibibigay, pero sisiguraduhin niya na gagawin niya yung tama para sa kanyang bayan. And true enough, ginawa niya. 100% support ako kay Marcoleta, Bondok, at Ong. Si Doc Willie Ong, diba? Kasi I believe makaka-recover siya. Makaka-recover siya. So, pumili kayo, sabi ni Orlando, to Diwata. Ginamit na si Diwata. Kasi yung kasama niya dyan, anong pangalan ng kanilang party list? May napanood ako na interview kay Ted Filon, yung first nominee nila na representante, forget about huwag natin banggitin yung kanilang party list. Basta anyway, yung kasama ni Diwata doon in interview, napanood ko, sabi niya siya daw ay vendor, ganito, ganyan.
tas nalaman-laman, piniga ng piniga, good job, Ted Filon. Piniga ng piniga, anong binibenta mo? Una, mga RTW, tas may opisina, tas trader pala, tapos meron palang contract, existing contract sa DSWD na 9, hindi ako nagkakama, 90, basta multi-million halaga. Nakita niyo yun? Gumagamit na sila ng tao. Maari itong si Diwata ay popular sa kanya mga pares-paresan na yan. So ginagamit sila. Okay? Ginagamit siya. Hindi natin, okay lang na hindi kilalang pangalan ang tumakbo. Pero wag naman yung mga bobo talaga o walang alam. Kasi kailangan nating merong alam at merong puso. Is it DPWH, sabi ni Loca Ratel. Yeah, thank you. I stand corrected. So it's not the SWD. Pasensya ka na palang galing sa karaoke. Hindi naman ako nag-genome, ininom ko kape lang at saka tea actually. Napagod lang ako. But anyway, DPWH. Yes. Di ba magkano yun talaga? Is it 95 million? 95 million, sabi ni Evelyn Ambrosio. Okay. Alright. Sabi ni Iris Bell, no to Philip Salvador, walang alam sa batas yan. True, kahit ay tinaas pa yan, hindi lahat ng itataas ni Pangulo tinaas na ba siya? Alam mo kung bakit? Merong pinost dyan na short video, si Pambansang Dalaga, na nakita ko kanya, parang short clip lang. Parang tinanong siya ng reporter na parang anong mukha sasabi mo sa mga bashers o yung mga kritiko. Sabi niya, mamatay na kayong lahat ng mga bashers na yun. Actually, never ko sinabi sa inyong mamatay ng lahat ng mga bashers eh. Dinugurgur ko lang pa isa-isa. Pero alam mo yun, anong klaseng tao yan? Ibig sabihin, pag may nag-bash, capable siya, di ba? Na sinasabi niya, matsugi na kayo. So, ibig sabihin, pag dumating sa pwesto, at pag kinriticize ko siya, gusto niya akong gurgurin. Pag, kunyari, na-elect siya ng bonggang-bongga, tapos inano natin siya, binatikos natin siya, so pwede kang ipagurgur? Sabi ni OFW, Duterte ako, pero wag naman si Ipe. That's true. Sabi ni Trollbuster, nagpupwesto sila ng mga additional na kawatan sa customs para sa fundraising para sa election. Ayun na nga, Palangga. Iboboto ko ang Team PDP, sabi ni Palangga. Sabi niya, alright. Okay? Ba't ko iboboto straight? Huwag ka basta-basta mo boto ng straight. Okay? Sabi ni Anthony McKinley, as lang po si Bato. Anong ginawa ni Bato? Anong ginawa niya? Hindi na niya pinatawag si Lisa Panas. Hindi niya pinatawag si Kumar. Panahon niya na para mag-shine. Sabihin niya, para sa Pilipino, para sa BS. Duwag, talawan, walang balls. So no, X sa akin. Ayoko magpa-apply, X. Takot kay Lisa Panas eh. Takot sa bangag. Ang kailangan natin, ang katulad ni Rodriguez, ni Atty. Vic, na inilagay pa sa libro ang mga buwaka ng inang kabulastugan nila. Yan ang kailangan natin. Ay, sorry. Okay? Nasa na yun? Wala na naman dito. Okay? So ngayon, yun ang kailangan natin. Si Bato, wala na mangyayari dyan. Nag-enjoy niya na yung power. Pinagtanggol niya ba mga Duterte? Nanindigan ba siya? Pagkakataon niya na kung paano niya gisahin si Lisa Panas doon sa committee niya. Committee on Drugs and Public Order. Ano ba problema ng Pilipino? Yung talamak na pulburon na biktima na ang inyong mga anak. Takot kay Lisa Panas. Ang sabi niya, di ba, tinanong niya, ipapatawag ba si Lisa? Hindi, titignan lang natin. What's the point of being chairman ng Committee on Pulburon and Public Order kung hindi mo ino-organize, hindi mo sinasaalang-alang ang buhay ng bawat Pilipino na nasisira dahil sa pulburon? Naniwala siya, good thing yun, naniwala siya na ang pre-op authority to op na pinirmahan o na pinirpare ni J.M. Morales, agent ng bayan, ni Jonathan Morales, is legit, sigurado siya. Pero kulang, si Kumar, nasa na? O baka sabi niya, kakilala na si Kumar. Meron ba siyang relasyon kay Kumar? Ano ang kanilang transaksyon? Ipinakita natin lahat yan. Revilla, Escudero,
bangag, kasama ni Kumar. Dinig na dinig yun sa video na ang pwedeng magpapatay kay J.M. Morales ay si Kumar at saka si utos ni Lisa Tanas. Yun ang napakalaking bagay sana na magawa ni Bato. Ano ya? Pinapan niya ko yan noong 2019. Ano niya? Ganun uli? Di na natin ipatawag yan. Jeje. No. Don't vote. Kahit na inano ni Pangulong Duterte yan. Baka nahiya lang si Pangulong Duterte dyan. Bakit kinukulit? Like Lapid, huwag na kayong bumoto na ganyan. Kailangan natin, salansangin natin, tignan natin yung mga bagong muka. Hindi pa ako masyadong familiar sa mga, basta yung mga slate ni Bangag, huwag niyong iboboto. 0! Lalo kayong babangag ang buhay ninyo. Yes, sa Ipanaw. Subukan natin. Ang tinatakbuhan naman nila Lorraine is sa Congress. Subukan niyo yung mga bagong mukha na yun. Bago, yung mga luma. Okay? Yung mga luma, yung mga rebelding in pay, mga convicted katulad ni Castro, putang ina, itapon nyo na yung mga yan. Imagine mo, ganun katalamak sa bayan natin. Kahit convicted, ay pwedeng magtakbo kasi hindi pa daw final and executory, sabi ng COMELEC. Nakita nyo, at talagang grabe. Si Castro ay na-convict dahil ng dukot ng mga kabataan. Pero okay lang, nandyan pa rin. Nakita niyo yung pagiging, wow, talagang talamak sa bayan natin. Balikan ko yung mga kapapasok lang. Panoorin niyo yung first part ng vlog na ito para warningan ninyo ang inyong mga anak. Okay? Itong recent na ito, I think August, may nag-message sa akin. Yung mga nawawala na ngayon dyan sa, ito. Okay, sana yun. Ayun. August 7 pa nga ito nangyari. Nawala yung mga cellphone. 4 na cellphone. Ang sinakyan niya ay Philippine Airlines. I don't think 6,000, almost 7,000 shares. So, Bisaya pa yung nag-post nito, kababayan na ako, gipangawat daw yung kanyang mga bagay. I will advise you mga palangga. Yung mga OFW po, yung mga nag-travel abroad, wag kayong maglagay ng gadget ng mga telepono sa check-in luggage. Kasi, bibiktimahin talaga yan, lalo na nasa Philippines. At saka parang, kung di ako, I don't know kung tama ako. Kasi parang alam ko, pag check-in ka ng luggage mo, tinatanong ka kung mayroong mga electronics sa loob. Tama ba? Kung mayroong mga electronics sa iyong luggage, yung check-in luggage. I'm not sure kung bawal yan yung mga electronic na yan. Kasi recently nagpadala ako ng sa kaibigan ko, may pinadalan ako na inaanak ko ng relo, relo mura lang, at yung cellphone. So, kinary on, okay, sa carry-on luggage. Tinatanong po. So, I think, kaya kinuha nila yon, baka isa yun sa parang, total, bawal naman yung nilagay mo yung mga gadget yan or whatever. I don't know. Pero it doesn't matter mga palangga. Yan ang modus ngayon ng mga jutang ginina. Okay? Sabi ni Sam Sanchez, asawa ng COA auditor. What about palangga? Yes, sinatanong sabi ni BF Channel. Okay? Pwede kong boto na si Salvador. Ay, nako, Diyos ko po. Magiging Robin II yan. O magiging Lito Lapid. Pwede ba? Anong kadyatahan yan? Maisog attorney, sabi ni Iris Bell, let's go Marcoleta. Tingnan natin to. Si Basti ba tatakbo? Bukang tatakbo sa Senate si Basti, Pero sabi ni Pangulong Duterte, tatakbo siya ng mayor, tapos si Basti vice mayor. Pero saan carry ko nilagay? Sabi ni wala, pero saan carry? Melody T, nawalan ka? Saan carry niyo dapat nilalagay yung mga cellphone? Sabi ni Gino Iligan, no to Manny Pacquiao. Definitely no!
Kita mo, walang prinsipyo. Walang dignidad. Sa boxing, magaling siya. Imagine mo, ang sabi niya, pag ako nanalo, nung siya ay nag-campaign sa presidency, ipapakulong ko si Imelda Marcos sa mga Marcos. Ngayon, nasa slate siya. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung alam na magnanakaw, manggugurgur, adictus benedictus ang presidente. Ang kanyang target lang ay para sa boto. At para bitbitin siya ng gobyernong bangag. Yung mga ganyan, walang prinsipyo yan. So, ekes yan. Ekes yan. Yung si Dudong Manny, dapat yung gusto niya magtulong, tututin mo ngayon. Di ba, after election, na-stop ang tulong. During election, bigay-bigay naman ng pira. Si Dudong. O buti nga ngayon, in-honor niya na yung anak niya ngayon. O, di ba, yung anak niya sa gawas, remember that? That's my vlog. Hindi ko lang pinakita yung bagets noon. Di ba, dapat magpapa-interview yan eh. Kasi may nag-ano yan, kaya lang, sabi ko, no, minor de edad pa yan. At ako, I'm hoping na sana i-honor siya ng mga anak niya. Doon pa lang eh, in-honor mo ngayon kasi sikat-sikat na yung anak mo at magaling talaga. Pero ilang years ang nawala ang karapatan ng bata na magkaroon ng ama na, you know, inakwil or hindi in-honor. Believe ka pa kay Erap, in fairness, ha? Kay Erap, pagdating sa kanya mga anak, you know, for sure, sinuportahan niya. Kahit na marami siyang Junakis, in-honor niya lahat. Dudong Manny, ngayon lang niya in-honor. Di pa natin alam, baka yung iba may, I don't know. Di natin alam. Ay, nako, Dodong. Okay. No to traitor politics. Yes, nasa Kingmaker ang anak ni Manny. Yes, nasa Kingmaker anak ni Manny Pacquiao. Chen. Yes, tatakbo din. Wala na ba silang ba ibang gawing trabaho? Bakit nila sila magnegosyo? May pera naman sila. Bakit tatakbo pa sila? Kasi masarap ang buhay sa politika, lalo na kung magnanakaw ka. Lalo ka kung kawatan ka. Kaya ngayon, diba, may mga negosyo ka na. Gusto mo pang tumakbo. Gusto mo ng proteksyon. Gusto mo ng kawat. Tingnan mo si Marcos Jr. Lahat inubos na pera ninyo.